Ma'am Ains, narinig mo na ba yung Nipah virus? Parang nakakatakot naman. Next pandemic na ba to? Teka lang, huwag ka munang magpanik. Proper information is key. Sa kasalukuyan, walang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Quarantine lahat ng mga paliparan at pantalan para maiwasan ang pagpasok ng virus na ito mula sa ibang bansa. Pero ano nga ba ito? Tara, pag-usapan natin ang Nipah virus. Ang Nipah virus ay isang zoonotic disease na dinadala ng paniki o fruit bat. Kumakalat ang virus sa pamamagitan ng direct contact sa infected na hayop o sa dumi, dugo at ihi nito, pagkonsumo ng kontaminadong pagkain, at close contact sa taong may sakit. Ilan sa sintomas ay lagnat, sakit ng ulo, pag-ubo, hirap sa paghinga at pagsusuka. Maaari rin itong magdulot ng pamamaga ng utak. Pero hindi kailangang kabahan. Patuloy ang border screening, thermal scanning at surveillance activities sa airports at seaports para masuri ang kalagayan ng mga taong pumapasok sa bansa. Handa ang mga ospital para sa akmang testing at maagapan ang sintomas nito. Kaya tandaan ang mga sumusunod. Hugasan at lutuing mabuti ang pagkain. Practice proper hand washing. At iwasang makisalamuha sa tao o hayop na may sakit. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang Walang Gutong Program, ini siya ang flagship program sa Department of Social Welfare and Development nga ang katuyuan amo ang mahaganhagan or mabuhina no ang involuntary hunger sa mga Pilipino nga mga low income ini sila. Ay ara kita sa subong nga 143 nga beneficiaries. Pero parang first batch pa lang siya because for Roa City, we have at least a target of 600 nga mga beneficiaries. Sa isa na ina siya sa isa na ka-set na. So for 3 years, amo ina siya ang 600 ang target nga beneficiaries for Roa City. So for Capiz, we already identified pulo, no? Pulo, siyam kakabanwahanan kag amo ni ang syudad sang Roja City. So for Kabanwahanan, we have Dumaraw, Pilar, President Rojas, Pontevedra, Mambusaw, Sapian, Tapas, Hamindan kag Dumalag. So paagi sa whole of nation approach, ang programa nga ini seeks to transform beneficiaries into productive members sang aton nga sosyedad paagi sa pagsabat no sang food security kag mga nutritional nga pangakinahanglanon nila. Ano ba lang unod sang 3,000 pesos nga amount of food stamp? So ginasiguro no nga 50% Go Foods, 30% Grow Foods kag 20% Glow Foods. So amo ini siya ang buuan sang ginatawag nga pinggang Pinoy. So amo ini siya ang kaundan sang 3,000. So kahit papano no dako nga bulig ini siya, especially sa mga low income families, and not only that, ma-achieve gid ang nutritional needs sang mga pigado nga mga pamilya nga hindi beneficiaryo no sang Pantawid Pamilya Pilipino program as of now. Magandang araw mga kababayan, ako si Alex Lumaki ng PIA Capiz. Nandito tayo ngayon sa command center ng speed radar cameras ng Bayan ng Sigma. Dito sa command center, minomonitor ang bilis ng mga sasakyan na dumadaan sa National Highway na sakop ng bayan bilang bahagi ng pagpapatupad ng Speed Limit Ordinance. Ang mga speed radar camera ay may kakayahang sukatin ang bilis ng mga sasakyan at agad na magpadala ng alarma sa command center upang ma-flag down ng mga kawani ng public order and safety unit ng lokal na pamahalaan ang mga violator. Ang speed limit ordinance, since nag-started from June, we have less accidents, especially the vehicular accidents with the traffic violations. And then from June to December, we have apprehended 2,683
traffic violations and regarding with the speed ordinance. Ang bayan ng Sigma ang pinakauna sa buong rehiyon na may speed limit ordinance sa layunin na ma-regulate ang pagpapatakbo ng mga sasakyan upang maiwasan o mabawasan ang mga aksidente sa daan. Para sa iba pang mga updates, tutok lang sa mga social media pages ng PIA Capiz at iba pang integrated state media. Capis, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most in our community. I am Pilar Amy Francisco, your host. Today we'll be discussing the Philippine Statistics Authority and the celebration of the Civil Registration Month. This annual event highlights the importance of civil registration in recording births, deaths, marriages, and other vital events. So these records are essential for establishing legal identity, accessing government services, and protecting human rights. We will also explore the role of statistics in planning and governance to ensure government programs and services truly respond to the needs of the people. So joining us today in our kapihan is the OIC Senior Statistical Specialist of PSA Capiz, ang aton suki sa aton nga kapihan, Ms. Rosabel Veloso. And with her is a registration officer to Ms. Sanda Farina. So mayad nga adlaw gid sa inyo, ma'ams, and salamat sa pag-upod sa aton subong sa sininga kapihan. And we would also like to thank ang information officer sang PSA Capiz, Ms. Ana Bolante, for making this episode possible. So ma'am, to start, could we have a short opening statement lang sa ating mga viewers? Thank you, Pia Lorraine. Mayong adlaw sa tanan. Thank you so much no for having us again no sa PIA Kapihan, and thank you man sa PIA no for guesting us no in time for our celebration of the Civil Registration Month. And of course mga media people nga ari diri kag sa tanan nga viewers sang PIA Kapihan, maayong aga. Thank you man, ma'am. Ma'am Sandra. So mayong aga sa tanan-tanan nga viewers kag mga followers ang PIA Kapihan. Thank you so much, ma'am. No? And ma'am, Rose, subong nga February, as we said earlier, we are celebrating ang Civil Registration Month. So ma'am, can you share to our viewers kung nga gina-celebrate ta ini kag kung anong purpose sa pag-celebrate ang Civil Registration Month? For the information of everyone, no, ang Civil Registration Month kina-celebrate na naton annually, no, every February. No, so nag-umpisa ina siya through the proclamation number 682 nga gin-sign into law sang aton former president nga si President Corazon Aquino sang January 28, 1991. No, ang iya sini nga purpose is to spread no awareness sa mga tawo kung ano gid ka-importante ang civil registration, no, kag pagpa-register sang mga vital events
is pareho sang births, marriages, deaths, no? Kag ang iya sila nga purpose is ang aton gid nga legal gid nga identity. So amo ina nga naga-celebrate kita sang Civil Registration Month every February. Kinsiling mo kung ginamam nga importante nga i-register ang ating birth, marriages, and death. Pero nga dapat on time ang pag-register. Kaya diba case may mga iban nga mga late registration. So ano sina ang matabo kung late registration sila? Subong abi medyo mabudlay na mag-register sang late kay kadamo na sa mga gina-require nga supporting documents, no, unlike before subong gina-require na ang PhilSys ID, no, of course isa lang ina sa gina-require sang aton nga mga local civil registry offices, gina-require man ang negative certification, no, to ensure nga ang bata wala pa gid ma-register, among other things, no, mga baptismal, school records, no. So importante gid nga ma-register naton nga daan ang aton nga mga kabataan kay para hindi sila mabudlayan man sa ulihin, no, kung kinahanglan na nila ang ilang birth certificate. Okay, thank you, ma'am. And then, Ma'am Sandra, ano ang pwede maubra sang isa ka taho nga wala sang birth record? Kay, di ba, for example, may mga tigulang or mga wala bala sila na parehistro. And paano kung may sala? For example, ang salaang date sang ila birth certificate, ano pwede nila maubra? Okay. So una-una gid siguraduhon mo kung may ara ka record, so ma-request ka sa CRS, sa PSA CRS. Kung may record ka, ang mga guwa sina is may record ka gid ya, and then kung wala is ang negative. Tapos dira bala sa negative, may ara ina siya nga ginasulat dira nga for further verification, makadto ikaw sa local civil register kung sa diin ikaw natawo. Kay may instances nga wala record ang PSA pero may record ka sa sa munisipyo, na registered ka. Kay may ara kita sa una nga mga katigulangan, especially sa mga hindi man gitigulang nga natawo bala sa mga hilot lang. So although nga wala kabalo ang ginikanan or ang ang person itself nga wala sa na-registered, balaan yung abi yung gali, wala ka na-registered, pero na-registered ka gali, sang hilot. So, basi, bala may ara sa your record, or may ara sa your relative, nga gin pa record siya. So, negative kung wala, no? So, kung may ara gani, nga result, positive siya, i-check mo na nila kung basi ang record or ang, ang entry bala, basi may sala. So, kung may sala gani ina siya, amo na sa nga may ara kita nga Republic Act 1948 nga ang civil registrar or consul general gintagaan sang power nga pwede nga sila lang ang maga-correct sang entry sa civil register documents nga hindi na siya mag-agi sa court. So, ang may ara pagid kita, ang sa RA 1948 kali, ang dira is ang typographical error or ang wrong entries sang names, sang spelling, mga sala balang entries. So may ara pagid kita nga in further amend ang RA 1948 ang RA 10172 nga dira ang ang entries naton sa sala nga birthday day kag month kag ang aton nga sex pwede dira ma-correct nga hindi na kita mag-agi sa sa court man. Do further lang siya bala, further amendments or expand lang ang RA 1948. So to be clear lang, ma'am, no, so di ba dati required gid nga magpakorte para i-correct lang, so sa subong hindi na? Yes, hindi na kung ang kung ang day kag month lang except sa year, kay ang year court order ginaya. So, kung month and day, so okay lang nga, hindi ang korte. Pero kung year, korte, naging kinahanglan. Pero what if ang mga spelling,
Siguro maidugang lang ako sa year, no? Depende, no, sa year kung sa lagid man ang ano, for example, ang nakabutang sa birth certificate is 3 digit lang. For example, 1989 siya natawo, nakabutang lang is 198. Pwede siya makorek through Republic Act 1948 kay klaro gid ina iya nga nga clerical error. Pero kung ano gid siya full year, for example, natawo siya 1989, pero ang sa iya nga birth certificate is 1988, hindi na ina siya makorek through Republic Act 10172. Ma-court na gid ina siya ya, no? Okay, sige. Thank you, ma'am, no? So, ma'am Zandra, ginhambal mo kagina ang civil registry document nga pwede mag-request sa atong mga CRS outlet. So, paano, ma'am, kung ginpalihog lang? Like, for example, someone nga authorized lang to request ang document on behalf of another person. So, ano mga requirements sini? So kinanglan mag-secure isa sa tag-iya sang document sang authorization. Tapos dapat within second degree parinti niya gid. Kag tapos ang authorization nagahatag lang kami or allowed lang siya nga at least 2 documents lang ang iya ma-request. Hindi nga two copies, kundi, for example, duwa ka utod niya or duwa ka pa kaisa niya, hindi pwede nga hambal ka nga pila ka bilog siya. So, subong ma'am required na nga dapat second degree. Oo. Tapos, kinahanglan, may ID gid siya, ang gin-authorize bala, may ID siya, tapos, ang nag-authorize, dapat may ID man para maano gid siya bala, ang identity nga siya gid ang gin-request, kag siya man ang nagpa-request. Okay, so thank you, ma'am, no? And ano ta lang sa atong mga viewers, no, nga subong pwede naman kita ka-request online sa mga CRS. Sa survey list, ma'am, dire sa aton wala niya. Pero may ara kita nga before gali mag-request, may ara kita nga dapat siya ang online appointment. Kay abi ma'am para ma-control gid bala. Kay kung damo-damo kag sa aga amo na siya ga online appointment kami. Kung gamay man lang ang tawo, for example kag madasig man balang system siya namon, gina-cater man namon ang basta may national ID lang siya sa hapon na. Okay, so thank you, ma'am, no? So just to wrap up lang aton first part sa Sininga Kapihan, Ma'am Rose, for this year, ano ang theme sa aton Civil Registration Month? Kag kung ano ang mensahe nga gusto niyo siniipahatag sa publiko? Kag ano ang mga activities na ginaplan sang PSA Capis in celebration of the 35th Civil Registration Month? So, Pia Lorraine, this year, ang 36th Civil Registration Month, my theme, Navigating the Future Together, Advancing CRVS, in Shaping the Global and Regional Data Landscape. So, ang iya lang sining, gusto nga ipabalo sa aton is ang theme subong is about collaboration, no, kag ang data nga mag-gather from civil registry documents, no, nga ginapasa sa PSA, ginagamit not only sa Philippines but also globally, no, ang data nga so ginagamit siya sa healthcare, no, sa pagplan nila and among other things. And in relation to the celebration, ang PSA Capis, may ara kami nga mga planned activities for this year, for this February. So, nag-open ang amon nga celebration sang Feb 2 through an information dissemination activity dito sa CRS outlet sa Pueblo de Panay. And then may ara naman kami nga planned nga another naman nga information dissemination activity sa February 9 sa PSA office, no, sa mga amo naman nga mga target nga audience or the clients manamon sa PhilSys, no, sa national ID. And then may ara kami nga information dissemination paging activity, maupo din sila sa national ID mobile registration. And may ara nga infographics contest, no, e-poster for junior and senior high school, slogan making contest, no, so para mabalaan ini ang mga details just follow our page for updates. And then may essay writing contest, ini naman para sa mga local civil registry offices.
And of course, ang regular gid namon nga ginakandak ang provincial CRVS Quiz B, no? Both for LCROs and for PSA personnel. And then may ara kaming Civil Registration Month culminating activity, no? So ang tentative schedule namon is February 26. So aside from this, may ara pagid nga mga activities ya ang mga civil registry offices, no, sa probinsya, no? So may ara kita nga mga mobile registrations, may mass weddings, and info dissemination, may mga infographics, kag slogan making contest, may mga TikTok dance contest, no, nga kadamo sang mga subong mga activities nga ginplan sang aton mga local civil registry offices. Okay, so thank you so much, Ma'am, no? And we are also inviting everyone to join man ang mga programs and ang mga activities for the Civil Registration Month. And again, thank you so much, Ma'am, for sharing your time and giving us updates regarding the Civil Registration Month and the important services of PSA Cappies. And that's it, guys, for this part. Before we move on to the questions from our viewers, we will have a short break. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ma'am Ains, narinig mo na ba yung Nipah virus? Parang nakakatakot naman. Next pandemic na ba to? Teka lang, huwag ka munang magpanik. Proper information is key. Sa kasalukuyan, walang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Quarantine lahat ng mga paliparan at pantalan para maiwasan ang pagpasok ng virus na ito mula sa ibang bansa. Pero ano nga ba ito? Tara, pag-usapan natin ang Nipah virus. Ang Nipah virus ay isang zoonotic disease na dinadala ng paniki o fruit bat. Kumakalat ang virus sa pamamagitan ng direct contact sa infected na hayop o sa dumi, dugo at ihi nito, pagkonsumo ng kontaminadong pagkain at close contact sa taong may sakit. Ilan sa sintomas ay lagnat, sakit ng ulo, pag-ubo, hirap sa paghinga at pagsusuka. Maaari rin itong magdulot ng pamamaga ng utak. Pero hindi kailangang kabahan. Patuloy ang border screening, thermal scanning at surveillance activities sa airports at seaports para masuri ang kalagayan ng mga taong pumapasok sa bansa. Handa ang mga ospital para sa akmang testing at maagapan ang sintomas nito. Kaya tandaan ang mga sumusunod. Hugasan at lutuing mabuti ang pagkain. Practice proper hand washing. At iwasang makisalamuha sa tao o hayop na may sakit. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang
Ang Walang Gutong Program, ini siya ang flagship program sa Department of Social Welfare and Development nga ang katuyuan amo ang mahaganhagan or mabuhina no ang involuntary hunger sa mga Pilipino nga mga low income ini sila. Ay ara kita sa subong nga 143 nga beneficiaries. Pero parang first batch pa lang siya because for Roa City, we have at least a target of 600 nga mga beneficiaries. Sa isa na ina siya sa isa na ka set na. So for 3 years, amo ina siya ang 600 ang target nga beneficiaries for Roa City. So for Capiz, we already identified pulo no pulo siyam ka kabanwahanan kag amo ni ang syudad sang Rojas City. So for kabanwahanan, we have Dumaraw, Pilar, President Rojas, Pontevedra, Mambusaw, Sapian, Tapas, Hamindan kag Dumalag. So paagi sa whole of nation approach, ang programa nga ini seeks to transform beneficiaries into productive members sang aton nga sosyedad paagi sa pagsabat no sang food security kag mga nutritional nga pangakinahanglanon nila. Ano ba lang unod sang 3,000 pesos nga amount of food stamp? So ginasiguro no nga 50% Go Foods, 30% Grow Foods kag 20% Glow Foods. So amo ini siya ang buuan sang ginatawag nga pinggang Pinoy. So amo ini siya ang kaundan sang 3,000. So kahit papano no dako nga bulig ini siya, especially sa mga low income families, and not only that, ma-achieve gid ang nutritional needs sang mga pigado nga mga pamilya nga hindi beneficiaryo no sang Pantawid Pamilya Pilipino program as of now. Magandang araw mga kababayan, ako si Alex Lumaki ng PIA Capiz. Nandito tayo ngayon sa command center ng speed radar cameras ng bayan ng Sigma. Dito sa command center, minomonitor ang bilis ng mga sasakyan na dumadaan sa National Highway na sakop ng bayan bilang bahagi ng pagpapatupad ng Speed Limit Ordinance. Ang mga speed radar camera ay may kakayahang sukatin ang bilis ng mga sasakyan at agad na magpadala ng alarma sa command center upang ma-flag down ng mga kawani ng public order and safety unit ng lokal na pamahalaan ang mga violator. Ang speed limit ordinance, since nag-started from June, we have less accidents, especially the vehicular accidents with the traffic violations. And then from June to December, we have apprehended 2,683 traffic violations regarding with the speed ordinance. Ang bayan ng Sigma ang pinakauna sa buong rehiyon na may speed limit ordinance sa layunin na ma-regulate ang pagpapatakbo ng mga sasakyan upang maiwasan o mabawasan ang mga aksidente sa daan. Para sa iba pang mga updates, tutok lang sa mga social media pages ng PIA Capiz at iba pang integrated state media.
media friends, so kindly state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question, Good morning, ma'am. Good morning man sa ating mga viewers, no? Bombo Rodney from Bombo Radio Rojas. Sige, ma'am, no? So, kain na to, tina-mention ta kung ano mga programs na nakalatag man sa PSA. Pero kaya curious, bala kita, ma'am, kung pila ang numero diri sang na-record man bala nga birth, ma'am, sa probinsya sang Capiz sa tong last year bala 2025 up till now, no? Kung pila ang numbers, ma'am. So, ang aton nga record subong nga available is 2024 pa lang, no? This is official. No? So, sa 2024, ang aton nga na-register nga birth is 8,303. No? And then, ang sa marriages naman, we have 2,481. And ang sa death is 5,845. Okay. So sa aton sa ma'am nga birth kag sa death, ano diri ang habal tabala may pinakadako nga record, ang male or female? Oh my, wala kami sang siguro sir ihatag lang namon sa inyo after sinino kay wala kami naka-prepare sang male and female nga data. Okay. Pero ma'am, ang habal tadtong sa death kag birth din nga mga banwa ang may aragid bala sang pinakamatag-as nga record. Based on experience kid Waha City, no, kay ari diri ang mga hospital, no, ari diri ang kun ari ang hospital, ari diri ang nagadamo diri nagapanganak, damo man diri ang Pero sa inyo nagakalamatay. ni ma'am nga paglantaw, mas mataas bala ang na-record yan da nga 2024 compared sang 2023? 23. Hindi gid ako makahambal gid no nga yes kay wala ako sang may nalantaw nga ano diri nga record. But kung interested ka sir, we will send you the data no after. We will ask the provincial office ang amon nga staff to furnish you a copy no sang record namon sang pertinent nga ano nga data. Sige ma'am, thank you. Thank you. okay, so for the next question, Ma'am, good morning. Eleanor of IBC 13, DYJJ. Mangayo ko data, ma'am, regarding sa numbers sang mga din mas mataas ang mga nagakalamatay subong or ang nagabata kag ang mga single, ma'am, mga laon kag mga married. Kung may numbers kita, ma'am, may data nga available. So, based ka ginamang sa ako, ginhambal, mas damo, of course, ang birth nga na-register sang 2024, no, kay naglabot siya sa 8,303. Ang deaths naman, 5,845. So, thank God nga damo pagijaya ang natawo sa nagkalamatay. No. So that's subong mamo in celebration sa February man, month of love. Oo. Ano subong mas damo kung ma'am sa gihapon ang single or mas damo ang number sa mga nagapakasal kung may available ka mga data? Wala pa kami sang available nga data. So, may ara kami actually sa office, no, pero wala na mo nadala. So, hindi na akong gid mahatag subong. Sige, ma'am. Yes, yes. May nagpamangkot, ma'am, kung pwede bala ako, like for example, gusto kong may transaction ako sa PSA nga opisina. Pwede ba akong maka-directly kadto or kailangan ko talaga ng online appointment? Appointment, ma'am. Mas madali Directing. kung appointment. Kay ang considered kami sa may national ID, pero syempre sa kadamuon sang tao, ma'am, hindi ka makasulod nga daan kay syempre gina-screen sang guard. So nang depende sa number mo, kag depende man kung ano oras ka mag-abot. Pero kung may appointment kaya, anytime pwede ka kasulod. So, kailangan muna, ma'am, ng online appointment, Oo. no? Mas better. Yes, ma'am. Okay. Oo. okay, so thank you. So let's have another question. Morning, DJ Melody, ma'am, sa Capridem. Ang akong question, ang sabagot bala nga programa ang premium annotation. Paano ni siya, ma'am, ang process and gaano kadasig bala ang proseso? Okay. Ang premium annotation, ma'am, bali hindi may may documents ka halin gid ina sa civil registrar. Tapos siyempre sealed ina
Kaya process mo na dito sa Civil Registrar. Dalon mo lang inadara sa sa PSA, sa CRS para siya i-process. Tapos mga lang siya mga 10 days. Oo. Follow up ko, ma'am. Halimbawa, mama, nag-avail sila sang copy sang ilang marriage certificate print out. Halimbawa, blurry, pero parang sa mga blurry. Tapos ang I na po sa kurit nagiging letter E. Paano na mabayad, liwat, magkuha, mag-request? Kung blurred ka na nakuha mo sa PSA, dalon mo lang dito, ma'am, sa sa Civil Registrar, kung sa diin ang concern ba lang sa Civil Registrar, kay basi may ara sila nga copy nga clear. So, kung blurred yun na siya, either may sala man siya or wala, ma-endorse sa gid sa iya, sang clear copy. So, basi dito, basi clear tuya, wala tuya sala, ang ara sa PSA nga, syempre, kay hindi to sala, pero nag-blurred lang siya. So, basi, correct man niya. Thank you. Ma'am, may additional lang ko nga question, no? Regarding bala sa registry naton, what if may hambalta, no? Kay may doon natabo to nga naglain bala iya nga nationality pero na-record siya diri sa aton man nga pungsod. So, paano ninyo ginamonitor mayad ang kasubong bala sa ni ma'am nga ti ang nationality niya is, let's say, lain, dabi Chinese siya, no? Chinese national siya, pero nakakuha siya bala diri sa hambalta birth certificate. Paano nyo na, ma'am, gina-assess? Actually, ang opisina, very serious sa mga investigations, kadamo sa mga investigations kaging conduct not only sa Senate, so kung gini siya, nagsikat ini siya sa nagligad, may ara kami nga gina-conduct nga regular nga audit, sa mga civil registry offices, local civil registry offices, ginalantaw namon ang mga birth certificates kung paano nila gina-process, ga-observe gid na ang personal dito paano sila mag-process, paano sila mag-accept sa document, kag ginalantaw gid ang sulod sa document. Kay para maiwasan naton nga magdamo ina ba lang ang mga cases. So amo na gani anang case nga medyo nagsikat, nagpuan na sila ang opisina na cancel na ina ang iyang birth certificate. So, nag-file gid na sang case ang PSA and naka-cancel na siya. So, sa aton diri sa copies, wala pa sang kami nakita, based sa amon nga audit last year, wala kami sang may nakita. Siguro sa ibang provinces, I don't know, kay na siya ng coverage ng data privacy, so wala kami idea sa ibang provinces. Pero allowed ba na, ma'am, nga dabi, let's say, diri sa atin sa province ng Capiz, may ara siya sang birth certificate halin abi sa ibang nga national, bala ma'am, na halin sa ibang nga pungsod, tapos kung magkuha siya diri sa aton, okay lang? No. Kung pwede siya, kung ng report kung Pilipino siya, dito siya natawo sa GWA. So, may ara na nga ginasubmit nga report of birth. Okay. Sa embassy. Tapos anang embassy amo na siya dayon ang nagakuan sang copy sa ga-furnish sang copy sa PSA. Sa amo na dayon nga pwede kaya maka-request ng imong birth certificate, pero kung ikaw ya foreigner dito ka man natawo sa inyo man yang nasyon, hindi kita pwede diri, wala kita sang access sa ila dito nga record. Okay, sige ma'am, thank you. So, thank you. Ma'am, hinabot ko, madugay na gani ini nga mga questions pabalik-balik. May ara-abi nga mga ahensya or opisina nga nagapangayo gid sang bag-o nga kopya sang PSA nga mga birth certificate. Ano na may expiration ang PSA nga mga certification marriage, birth certificate, kay ang iba gid nagapangayo gid sang bag-o, recent gid. Wala, mamulay na sang expiration. Galing, ang mga may-ara agency nga gusto nila abi bag-o. For example, sa mga visa, pag-uwi lagi na pangayo. Kaya ang aton nga documents, amo man na Japon ang sulod, nag-change lang ang logo nga NSO to PSA. Gani, dagdag gastos man. Ang kuan, ang
Sa Register General, siyempre lain na nagpirma sa dalom, kay lain na ang sa Register General. Ma'am, ang again, mangayo ako sang data, sang exact nga population sang Capiz as of this time. Kung yung exact nga population. So, 835,098, ma'am. As of, ina siya, May 1, 2024. 2024. Oo. Okay. Thank you, ma'am. Okay, so do we have other questions? Okay, so question na lang, ma'am. Additional question. Di ba gin-discuss mo kagina, ma'am, yung mga programs subong and may mga activities man sa LGU regarding Civil Registration Month. So, regarding mula, ma'am, sa mga mass weddings, kag sa mobile registration, sabihin mo mga LGUs ang may ara subong mass wedding, kag ang mobile registration para sa birth certificate or civil registration. So, ang sa mass wedding, ang ara pa lang sa amon nga record, ang sa amon nga pag-meeting is ang Pontevedra, no, sa Feb 14 ina siya. And then, Pilar, February 14 man. And ang Hamindan, February 18. Dumaraw, February 16. Amo pa lang na, ma'am, subong, no, ang iban wala pa sila kasubmit sa ilagid nga mga activities, nga full activities, no, kay ginaano man nila ang ilang schedule. Yes. Okay, pero For the mobile registration, ma'am, damo actually, no, ang Dumar, ang Hamindan, ang President Rojas, every Friday may ara silang mobile registration, no, sa nagkalain-lain nga mga barangays man dito. No, so amo ina ang pagyud gali ang Ivisan sa Feb 23, damo sila sang activities, may info dissemination, may mobile registration, and infographics. Yes. okay, so another question, ma'am. Ano po nga mga sector or communities sa province ang dapat fokusan sang civil registration ang mga IPs community na abot na gidbala sila tanan? Yes, ma'am. May ara nga amo na gani ang isa ka purpose daw sang sang pag-celebrate sa Civil Registration Month kag sang mobile registration para gid, no, malabot naton ina ang mga communities nga marginalized bala pareho sa mga mga IPs kag luwas pa gid sina, no, may ara ang PSA nga programa, ang birth registration project, assistance project, no, so ang iya sina nga target gid siya ang mga unregistered youth, no, hindi sila mga hindi sila kasarang nga magpa-register sa ilang birth certificate kay of course ang mga late registration may may penalty, may bayad ina, no, so nakita ina sang PSA and gin-launch, no, para ma-address ina nga problema, gin-launch ang birth registration assistance project. Kag isa pa gid sina nga gina-target is ang mga mga IPs, no, so pwede free ina, ma'am, no, tanan-tanan, even ang negative certificate kay kinahanglan ina magpa-register kasi ang imong late nga birth registration, free ina sa PSA. No, so amo ina ang mga programs kadamo actually sang programs ang PSA nga para ma-address bala ang mga yes, mga indigents, inang mga IPs, na mga marginalized sectors nga nabudlayan gid sila nga magpa-register sang ilang births, ang ilang births. And last year gani may ara kami nga na-register nga daw 98 na siya, no, sa kwartero, no, and ara na iyang birth certificate and security paper copy. So, maliban, ma'am, sa mga IPs is pwede man makakuha sang free ang mga tigulang kay part man sila sang vulnerable sectors Pwede sila, ma'am, kung magpa-register sila through BRAP, through Birth Registration Assistance Project. No, so free ina daso na nila nga birth certificate and security paper na ina.
Okay, so thank you so much, Ma'am. No, again, thank you so much for sharing your valuable insights and for reminding us the importance of that civil registration is indeed a shared responsibility of each and every one of us. And also, thank you man sa ating mga viewers nga nag-join sa ating informative discussion. Salamat luwat sa ating mga media friends nga rin sa buong perming nagasuporta sa ating PIA Kapihan. And thank you man sa ating partners, ang PhilVision Incorporated for our technical, ang Capiz Association of Government Public Information Officers, ako ng Kagpio, ang Capiz Provincial Government Communications Group, and of course, ang Tapas Municipal Government, nakapartner mo natin with the PhilVision Incorporated sa aton online broadcast via PA Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag Tapas Municipal Government Facebook pages. Again, special thanks man sa aton PA Region 6 Regional Head, Ma'am Cheryl B. Amor and Miss Iser Andosa, kag sa isa tapig ka-partner sa sining kapihan, ang West Fardo Connect Community Channel nga nag-air man sa aton kapihan episode. Sa gihapon, salamat sa inyong suporta kag pagsalig kag sa pagpaatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video and also please do follow those pages para mas maging updated kamo sa mga kakartabo sa aton nga probinsya. Today's discussion remind us that every records count and every statistics matters. By registering births, marriages, and deaths on time and supporting accurate statistics, we help protect our rights and enable our communities to plan, grow, and deliver better services. So this has been PA Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Sa ngalan sa PA Capiz Information Center with our Government InfoCent Coordinator, Sir Alex Sanake, this is Pilar D. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care. Capiz Loans. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.